So ito ngayon na pinaka mainit na issue po ngayon. At ako ito magiging fair ako dito. Kasi ngayon, nag-iingay ngayon si Edsel Lagman regarding sa charter change. This is one of the boring. This is one of the boring topics actually. Pero para sa akin, napaka-importanting bagay ito na pag-usapan regarding po sa charter change. So ngayon, ang sinasabi ngayon ni Edsel Lagman, basahin ko lang tong post ni Edsel Lagman, ang sabi dito, may press statement on the paid campaign for charter change via People's Initiative by congressmen. Congressman from the supermajority. So supermajority, ito nga po yung kapo nga po nila PBBM, di ba? Kasi yung Congress po natin is supermajority po talaga, di ba? Supermajority coalition have launched a campaign for charter change via People's Initiative. Municipal mayors in Albay were notified of a general meeting on January 5, 2024 by the League of Mayors. So, ang punto dito mga kababayan, may mga balita po na nagkakaroon daw po ng bayaran sa charter change regarding po sa People's Initiative. At yung isa sa mga pinakita nilang ebidensya, papel. So una, itong papel na to, madali lang naman to gawin. Madali lang gawin yan. Yun nga lang po kasi medyo overwhelming na rin po kasi yung mga lumalabas po sa social media na talagang may mga papel po talagang kumakalat. Ewan ko lang ha. Diyan po sa ilan ba nanonood sa atin? Sa 700 po na nanonood sa atin. Umabot na ba sa barangay ninyo yung papel na to? Yung ganyang klaseng papel? Gusto ko lang malaman eh. Kasi kumakalat na po talaga itong issue po na to eh. So ito. So ngayon, ang unang lumabas na dito ko natawa eh. So sabi dito no, good day. Permission to post. I just want to ask, where is this for? Because someone is roaming in our place just now asking to sign and sign this and ask for present number. Then the one who surveyed this doesn't have IDs. So ito po ay na-post sa Davao City Public Forum. So kung gagawa na lang kasi ng ebidensya, bakit sa Davao pa? Diba? Pero ito meron no, may mga umaabot na nga no. May si Jun Salaw sa iba wala pa. So sa PH1 meron din sila pinakitang picture. So ito rin 'yon. Medyo tinakpan na nga ng PH1 no. So sabi dito no, 1PH pala. So sabi dito, People's Initiative nag-post ang isang concerned citizen kaugnay ng forms na pinapakalat umano sa kanilang lugar sa Samar. Pinapipirma raw ang mga residente sa dokumento na nagsasaad ng suporta sa pag-amyenda ng 1987 Constitution. Okay. So ngayon, mga kababayan, itong kumakalat po na papel sa buong Pilipinas kung meron man, walang problema dito. Kasi ito naman po ay People's Initiative. Pero ang problema dito, hindi ito magiging People's Initiative kapag ito po ay merong basbas ng Kongreso. Kasi ganun yun eh. Pag sinabi mong People's Initiative, dapat mga tao ang nag-initiate nito. At wala po dapat na kinalaman dito yung Congress. Well, ang tanong dito, kailangan patunayan ni Edsel Lagman na talagang basbas talaga ito ng Congress, itong kumakalat po na papel. Ayan po yung punto natin dito. Kasi hindi po ito magiging People's Initiative kung meron po itong basbas ng Kongreso. Okay. So ngayon, ano ba yung dapat na baguhin sa natin, sa Constitution natin? So ito, medyo nahalungkat natin ito, no? Yung isa po sa gusto nilang baguhin sa Constitution natin ay yung economic provisions. Ito ay nabalita noong December 13, last month. So sabi dito, House renews push for economic charter change. Actually kasi mga kababayan, ang nakakatawa kasi dito, aprobado na to ni Digong. Sa 18th Congress ni Digong, aprobado na to. Pero hinarangan sa Senate. So ngayon, ang gusto ngayon ng Congress, dahil sa palaging inaharangan ng Senate, itong economic provisions, ang gusto ngayon ng Congress, pag-isahin na lang yung boto ng Congress at saka Senate. Na which is, hindi talaga papayag ang Senate kasi nga 24 lang sila. Actually, mga kababayan kasi, ito lang, basahin lang ito natin. No? Sabi dito, no? Manila, Philippines, the House of Representatives will push once more to amend the 1987 Constitution prohibitive economic provisions in 2024 to make it more attempt-sensitive and responsive. Okay. So, ngayon mga kababayan kasi, kung maalala po natin mga kababayan,
regarding po dito sa charter change, ito lang dito natin makikita na tama nga po yung sinasabi natin dito na pagdating sa mga laban natin sa mga Duterte, kakampi natin yung mga dilawan. Pero regarding naman po sa charter change, kalaban natin yung mga dilawan at magkakampi naman yung mga DDS. Kasi ngayon, ang kumukontra ngayon sa charter change is yung mga dilawan, na which is, alam na natin. Kasi ang mga dilawan talaga, ayaw talaga sa charter change niyan. Pero ang nakakatawa at nakakatuwa at nakaka-PI dito, yung mga DDS. Sabi ko sa inyo mga babae, mga DDS, sintu-sintu yan eh. Una, nung si Digong, yung push ng charter change, gusto ng mga DDS. At ang gusto lang naman kasi ni Digong nung nakaraan, di ba, is economic provisions din. Pero mas malupit pa nga yung gusto ni Digong nga eh, nung unang part nga po ng admin niya, ang gusto ni Digong, revolutionary government, para maging federal parliament ng Pilipinas, na which is mabigat. So dito po lang natin makikita na sobrang sinto-sinto po ng mga DDS kasi nung panahon ni Digong, okay sila sa charter change, pero ngayon, nung panahon po ni PBBM, ayaw nila. So ano ba talagang totoo? Gusto nyo ba o ayaw ninyo? Kasi mga kababayan, yung mga dilawan, consistent eh. Yung mga dilawan consistent na ayaw nila ng charter change. Pero mga DDS, sinto-sinto talaga. Una, gusto nila, ngayon ayaw na nila. So ngayon, dito po sa press conference po na to ni Digong, natanong siya dito tungkol sa charter change. At dito, napahiya din po siya dito. Kasi nga, ang sabi ni Digong dito na Constitution daw po ng Pilipinas ay perpekto. Sabi niya walang flawless yung Constitution natin, bakit papalitan? So tinanong din po siya ng reporter, di ba gusto mo palitan yung Constitution dati? So bakit nag-iba na naman? So ganyan po talaga pag DDS mga kababayan. Parang amo din nila sinto-sinto. O to, panoorin natin to ha. Sige. Whether is itong plan chat proposal maybe this year or proposal and Ichasa together after hindi ako sa ngayon. We have a good constitution. There is absolutely, I find it in perfect condition, absolutely nothing wrong with it. With this present constitution? Yeah. Ano palitan nila? But you wanted to change it to transform the country into a federal state, di ba? Federal government in 2016. Yun ang ano ko. That when I was president, I tried at that time na baka kaya kong mag-ano ng for the purpose of discussing or maybe creating a federal government. Hindi yan to perpetuate myself in power. Makita nyo, di ba? Nagkautal-utal na si Digong dito, di ba? O sabi niya, wala daw flaws yung Constitution. Tapos tinanong siya ng reporter, di ba gusto mong palitan? So sabi ni Digong, oo nga, pero ano yun, iba, gano'n, bla bla, sabi niya ganyan. So ganyan po mga DDS mga kababayan. Basta sumusunod lang po sila sa narrative po ng amo nila. Well ako, mga streetwise, ako naniniwala naman ako na yung Constitution natin dapat po talaga, nire-revise yan kasi po nagbabago po yung panahon. So kasi, ito lang no, kung yung papalitan lang po natin dito is yung 60-40, no, kasi meron po kasi nakalagay sa Constitution natin, hanapin ko lang, no, nawala ko ata. Ito. Sa Section 10 po kasi, mga kababayan, sa Section 10 po kasi, alam ko ito yung gustong palitan ngayon ni PBBM tsaka ng Congress. Ako naniniwala ako si PBBM may pakana nito. Kasi ito lang, no, bakit ko nasabi na si PBBM may pakana nito? Kasi posible may pakana, Kasi mga kababayan, si PBBM po, binibenta po yung Pilipinas sa mga negosyante para magkaroon nga po ng trabaho sa Pilipinas. Yun nga lang po kasi mga kababayan, paano mo ibebenta yung Pilipinas sa mga negosyante para i-promote ng Pilipinas, para magnegosyo dito mga foreign investor. Kung merong provision po sa Constitution natin, ay 40% lang pala.
40% lang pala pwede pagmamayari nila dito sa Pilipinas na negosyo. Na ito nga po ay kakaiba sa buong ASEAN countries. Kasi po karamihan po sa ASEAN countries, pumapayag po sila ng 100% ownership. Especially po yung Vietnam, Singapore, Indonesia, I think, 100% din yun. Sa bandang taas, Taiwan, di ba? So ngayon, mga kababayan kasi, dito po sa constitution nga po na ginawa ni Cory, nakalagay dito, no? Okay, saan ba yun? Upon recommendation, the Economic and Planning Agency with the national interest dictates reserved to citizens of the Philippines to corporation associations at least 60% of those capital is owned by such citizen. So, sabihin nun mga kababayan, 60% po dapat, pag pumunta po dito ang foreign investor, meron po silang kasosyong Pilipino na 60%. So ngayon, paano ibebenta ni PBBM ang mga negosyo sa mga foreign investors sa Pilipinas kung pagdating naman nila dito sa Pilipinas, hindi sila pwede magmay-ari ng 100% na pwede naman nilang gawin ito sa ibang bansa. For example, ito lang, no? Ito lang. Alam niyo yung Nike? Yung Nike. Yung Nike po, lumilipat na po yan. Dati po yung Nike, nasa China yan. Pero unti-unti po silang lumilipat po sa Vietnam. So back sa Vietnam sila lumipat. Kasi nga po sa Vietnam, open po yung 100% ownership. Ganun lang po ka-basic yon. So ngayon, alam naman po natin na itong mga foreign investor, mas gusto naman po nila ang Pilipino. Kasi po ang Pilipino po kasi, ang Pilipino, magaling mag-English, magaling magtrabaho, masisipag. Ikumpara mo naman sa Vietnam na talagang no English at all. So ngayon, pagdating po sa manpower, mas gusto nila ang Pilipino, yun nga lang, negosyo po yan kasi. Di ba? Negosyo yan kasi. So, pupunta na lang sila sa Vietnam, at least doon, 100% ownership sila. At syempre, may mga problema pa tayo sa corruption, may problema pa tayo sa red tape. So kaya hindi sila pupunta sa Pilipinas. So for example din po yung isa pa, no, I think nakalimutan ko na kung anong kumpanya yun eh. May isang kumpanya po kasi na gusto talaga magnegosyo sa Pilipinas. Electronics. Nakalimutan ko na, i-research ko na lang, no. Kasi ngayon lang pumasok sa utak ko eh. So ngayon ang gusto talaga ng kumpanya na to ay Filipino talaga yung mga empleyado nila. So ngayon, pagpunta nila sa Pilipinas at alam naman nila yon na hindi talaga nila magawa ng paraan na makapag-ownership sila ng 100%. So ang ginawa nila, lumipat sila sa Taiwan. At doon po sila nag-hire ng Pilipino papuntang Taiwan. So nagkaroon tayo ng OFW. So isa ito, kasi mga kababayan kasi ang sabi ng iba, wala naman daw problema yung 60-40. Well, kung ikaw negosyante, saan mo mas gusto? Doon sa bansa na merong 100% ownership o sa bansa na 40% ownership ka lang. Ganun lang makasimple yun eh. Negosyante ka eh. Siyempre, mas gusto mo, 100% ownership ka. So ito nga po yung gustong palitan nga po ni PBBM. And then mga kababayan kasi, ito pa, no? Ito. Yung sabi kasi ni Atty. Trixie Cruz Angeles, sinungaling si Trixie Cruz Angeles eh. Napanood ko yung isang video ni Trixie Cruz Angeles na kasi si Atty. Trixie ayaw din po ng charter change. Okay. So sabi nga po ni Atty. Trixie Cruz Angeles, sinungaling yan, sabi niya. Kasi pwede naman daw po magmay-ari ang foreign investor sa Pilipinas ng 100%. Oo, pwede yon. Pero sa public services lang po yan. Public services. Ito nga po ay pinirmahan din po ito ni PBBM. 2023 lang, no? O, starting April 2023. So, ang pinupunto ko lang dito mga kababayan, talagang pinupush talaga ng gobyernong ito yung 100% ownership po sa mga foreign investor. At sinimulan na nga po ito ni PBBM last year na pag-allow nga po ng 100% investment sa public services. Pero kulang po kasi ito. Kulang ito. Kasi, ang pinayagan lang po kasi dito, no, ay yung selective sectors lang, such as railways, airports, expressways, and telecommunications are now open to 100% ownership. So, ayan.
So, paano yung manufacturing? Wala. Walang manufacturing. Sinungaling si Trixie Cruz Angeles eh. Ako, kanina pa talaga ako naghahanap. Kung meron bang manufacturing na batas, kung meron bang batas sa Pilipinas na nagpapapasok ng 100% investment dito sa Pilipinas about sa manufacturing, wala. O, nakita ko lang po talaga ito lang. Ito lang. So ngayon, ang pinoproblema ngayon ng mga anti-charter change, dapat daw, inuuna daw po dapat dito sa Pilipinas yung pagbaba ng presyo ng bilihin, dapat daw po trabaho ang inuuna. Ito na nga yung solusyon eh. Ito na nga yung solusyon eh. Di ba? Ito na nga yung solusyon. Once na pumasok po dito yung foreign investor, trabaho po yung mangyayari dyan. Pero ngayon mga kababayan, meron po kasi catch dito. Ang isa rin po kasi sa kinakatakot din po kasi ng mga anti-charter change is yung what they call this? Yung term extension. Ayun ang kinakatakot nila kasi may chance din po kasi no na once po na binuksan po kasi natin yung constitutional amendments para sa economic provisions, ang mangyayari po kasi dito, may chance din po kasi na pag-usapan yung term extension. At ayan po kinakatakot nila. Na which is, yeah, naiintindihan ko naman kasi nga anti-charter change sila. Ayaw nila yung nangyari nga po nung dating panahon, di ba? So pero sabi sa inyo si Kuya Inaro hindi nag-agree sa akin. Sabi sa inyo boring pag-usapan to pero interesting ito kasi may mga factor po kasi dito. Unang-una, di ba? Yung pagbukas nga po ng economic provision. Pangalawa, yung posibleng pagbukas din po ng what we call this, ng term extension po ng ating presidente, may chance po talaga na pag-usapan yun. Di ba? And then yung pangatlo is yung pagiging double standard po ng mga DDS. Na nung dati, nung panahon nga po ni Digong, pabor sila. Ngayon, dahil nga hindi na nga po si Duterte ang gagawa, ayaw na nila. Basta pag Marcos, ayaw nila. Di ba? So ayan yung ayan yung content natin ngayon. So thank you po no. So nakita ko si Mike Cervera nandiyan. Lagot ka Mike, pinakita mo yung pulburon video ni Ate Pebbles. Yan. So thank you po, maraming salamat po diyan po sa 791 po na nanonood. Pahingin na lang po ako ng like. Si Jax Demoli hindi rin nag-agree sa akin. Alam ko na yan Si Jax Demoli ayaw din sa niyan sa charter change Pero syempre mga kababayan, ang sinasabi lang po natin dito, kung sa ibang bansa pumapayag naman ng 100% ownership, bakit naman sa Pilipinas hindi? Di ba? Yan. So thank you po, maraming salamat po. Kita na lang po ulit tayo mamaya sa susunod po na video. Salamat po, pa-like na lang po ng content. No? Thank you po.